What's up mga idol? So may gagawin tayo. Ang gagawin natin ngayon ay pinalalamove lang po ito ngayon lang mga idol. So gawin natin agad para mabalik natin. So Realme C3. Ay napalitan na ng housing to Parang bukol na. So ang problema mga idol ay sira ang LCD. At nag-request si sir na videohan daw ang paggawa sa cellphone niya. Kaya ayan. So nakita ko mga idol na ayan. Medyo nag-iba yung kulay ng display. Ayan So pwedeng naipit ito. Kaya ayan rainbow na or nagkaguhit-guhit. At saka medyo angat talaga yung LCD niya kasi kita yung ilaw So yan. So gawin natin mga idol. So puro tip na. Malamang napalitan na rin ito ng LCD. Ayan, bakbakin natin. Subukan natin iangat. So kapag naangat-angat talaga yung LCD, kapag nagkabagsak ng isang beses or madiinan, masisira yan. Dapat ipadikit nyo talaga. So yan. Yung cause kaya naglalagay ng mga tip kasi naangat na yung LCD. Ayun nga. Angat nga. Duda ako. Kaya kapag nagagalaw ang LCD o nadidiinan, ay matik talaga yan, madadamage. Kaya hanggang yan, nangyari ito, nagre-red na siya. May red light, red na display. Red screen na siya. Red screen pero wit-wit. Pinatungan pa ng may tempered na. Pinatungan pa. Tindi. Hindi talaga siya mabasa kasi dalawang patong may tempered. Saka yung itong isa plastic. So hindi nga nagkaroon ng problema ng LCD. Nagkaroon naman ng green. Ay yun pala, nabasag pala mga idol Crack pala. So baka naipit o nabagsak ito. Saka natatanggal na talaga yung LCD. Walang dikit Angat pati. So yan, diskartehan natin ito mamaya. So dalawa pala ang sira nito mga idol. Hindi rin nagcha-charge or mabagal mag-charge. So palitan na lang natin ng original na charging pin galing sa unit para pang matagalan talaga. So yan, paano ba ito gawin? Paano ba palitan ng LCD at charging pin? Lagyan natin ng original mga idol na galing sa unit para pang matagalan talaga. Meron ako dyan na kasi kung replacement nilagay ko nito baka di rin magtagal. Dapat taon-taon bago masira yung original talaga. So meron tayong galing sa unit. Yun yung pinakamatibay talaga. Hindi basta-basta masisira. Wow, ang ganda ng battery mga idol. Naka-GSM. So, makunat ito malubat ang ganitong battery. So, yung earpiece niya takip ng earpiece. So, tanggalin natin lahat ng screw. Yan, buo na. So, tanggalan natin. So, tanggalin natin una ang connection ng battery. So, yan, testing muna natin ang LCD mga idol bago natin palitan ng charging pin. So, medyo angat kasi medyo malaki ang battery niya. Tumaba yun dito banda. Medyo, siya. Malaki ay saktong-sakto siya sa butas. Kaso yun dito niya, napipress siya. Kaya pala umangat yung taas. So, okay lang yan. At least na-fix pa rin. So, ito yung LCD natin. Maraming kaparehas. C3, Realme 5i, 6i, E31, E5 2020, E9 2020. So yan, daming kapares ng ganitong unit mga idol, C3. So Realme C3 po pala ang model nito. So yan, bago natin gawin lahat mga idol, testing muna natin ito kung mag-display sa bagong LCD. Naharangan kasi ng natatanggal. So yan, hawakan na lang natin. Makapal ang battery. Tingnan natin kung mag-display. Ayun, okay naman mga idol. Hawakan ko lang siya kasi natutuklap ang flex dahil makapal yung dito banda sa taas, yung BMS niya. Antayin natin magbukas at tingnan natin kung mag-touch. Touch by touch. Ayan, maraming salamat mga idol sa mga gustong magpayos. Pwede kayo magpalalamove, walk-in, GNT, LBC kapag malalayo, PIA, deliver. So kung malapit naman, pwede kayo magpalalamove or mag-walk-in. So kapag ganitong problema mga idol, maantayin niyo po ito. So dami nagpagawa ngayong araw mga idol. So busy ako kanina, dami talagang nagpagawa. So yun, pang-apat na lalamove din ito ngayon. So 3 PM. So, tingnan natin. 1, 2. So yung iba nakuha na. Ginawa natin kaagad. Ayun, okay mga idol. So, hindi na po natin nakuha pala ang password. So, at least, gawin natin yung LCD. So, natatouch naman mga idol. At ayan, i-lock natin. So, naangat ang screen. Tabi muna natin.
Tanggalin natin yung battery. At unahin natin paggawa ang charging pin mga idol bago ang lahat para dire-diretso tayo. So kapag mabagal kasi mag-charge mga idol, connected po yan sa charging pin. Madalas yung linya ng charging pin, yung mga paa ay kinakalawang na kaya bumabagal ang pag-charge. So yan po yun mga idol, kapag nakatanggap kayo ng mabagal mag-charge, so nasa charging pin lang po yan madalas. So kailangan mga idol, nakakabit lahat ng paa pag nagpalit ka ng charging pin para mabilis magkarga. So dito mga idol, lagyan ko ng original na charging pin galing sa unit na mismo. So yan, tagalin man natin ito lahat. Kalawang na pala mga idol, oh. Pinalawang na ang charging pin. Matindi na ang kalawang. So matagal na kasi ito mga idol. So madalas nababasa ang So ayan, balik tayo mga idol. So may nagpagawa kasi. So kitang kita natin mga idol na ayan, kalawang na talaga yung pinaka charging pin. So kaya ano na yun mga idol, medyo mabagal na siya mag-charge. So, although nag-charge pa rin naman, mas maganda kasi yung mga original din talaga mga idol kahit sobrang ano na, kakalawang na. May mga ganyan na normal pa rin ang charging niya kasi original siya, hindi siya basta-basta nasisira. Kaya nang ilalagay natin ngayon mga idol ay original na galing mismo sa unit. So yan, gamit tayo ng Amtech Flux at 350 heat temperature. So ikot-ikotin lang natin, matanggal din yan. So naka-sealed yan mga idol, ay parang stick glue. So lalambot din yan. So malayo ang mouthpiece niyan mga idol, hindi yan magalaw. Basta hindi niyo lang maalog ang mouthpiece niyan or hindi ma-shake, hindi yan masisira kahit matamaan pa yan. Angat natin. Ayan, angat na. So kagandahan kasi dito mga idol, kahit hindi mo na siya linisan dahil nakaangkla ng pinaka-charging pin. So diretso na siya mga idol. Kasi papasok lang siya doon papunta sa ilalim. Ayan, mag-add lang tayo ng konti. So yan ang kagandahan sa mga ganito, kahit hindi mo siya hinangan after mo malagay. So ayan, linisan natin. Nakasuksok siya, nakapasok sa ilalim. So ito ipapalit natin mga idol, Realme din ito, Realme C15. So ito naman ay pinagpipisahan ko na ito, wala na, charging pin na lang ang meron. So good span charging board nito kasi magkaiba naman sila, so hindi ito pwede. So ayan, original to mga idol, oh. So medyo ano na siya pero matibay yan, kahit ano yan, medyo may konting kalawang na siya. Pang matagalan pa yan. So ilagay natin, tanggalin ulit natin, 350 heat temperature ulit ang gamit natin. Tibay ng mga original mga idol kahit ganito na ang kulay niya. Basta hindi lang siya maluwag. Ito naman, ang nabili ko nito, patay lang to. Pero ang charging pin niya ay goods pa. Meron naman akong replacement yan mga idol, kaso lang gusto ko ito para pang matagalan. So yan, nakaseal din siya, oh. So yan, nakaseal pa rin yan. Bagibalik natin, diretso na to mga idol, lapat na to. Ito magagandaan sa mga original mga idol, hindi ka talaga babagjaban dito. Saka matagal siya masira, taon. O baka nga, umabot na 10 taon, 5 taon. Baka sunod masira dito, hindi na charging pin, unit na mismo patay. Ayan, pag pumasok na yun mga idol, matik na siya. Hindi mo na siya kailangan hinangan. Ayan, nakaseal pa rin siya, parang original pa rin, oh. So may ano pa siya, may glue pa rin yung pinaka-charging pin niya. Ayan. So nakabit na natin. So yan, ito yung mga ano yung mga idol, mga paan niya, oh. So ayan, linisan lang natin. Ito mga idol, eh. So kalawang lang yan pero ang ilalim niyan goods na goods pa. So yan. Yan ang technique sa mga orig mga idol, hindi ka talaga mababagjaban. Hindi siya basta-basta masira. Ito yung pinagpalitan natin, eh, naka-seal siya, oh. So yung pinalit natin, naka-seal pa rin. Galing sa unit mismo na. Makunat masira or matagal masira. Ayun, parang wala lang nangyari, oh. Kasi naka-seal pa rin mga idol, parang hindi lang pinalitan. Naka-angkla siya. Balik natin itong guma mga idol kasi ito yung nagpapatibay sa charging pin. Ito. So yan, normal na to, mag-charge na to maya-maya. So ibalik natin itong ano, speaker mga idol. So medyo madumi talaga siya, oh.
Dito kasi nadudumihan, lalo na yung butas ng speaker. Yan yung unang napapasukan ng ano kasi butas yan. So ayan mga idol, wala siyang nasunog, oh, kitang kita pa. Oh. Saka ang mga oregano, hindi yan basta-basta maano talaga. Hindi siya basta-basta masisira. Tested na yan mga idol, kaya kahit ako, di ako gumagamit ng mga replacement. Kasi minsan buwan lang talaga itatagalan, 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan. Di kagaya sa mga original na pang matagalan talaga siya. Yung mga galing sa unit. Tested na yan. Balik natin yung mga screw mga idol. So tanggalin natin itong battery. Kasi nandito sa ilalim ang connection ng LCD. So yan next step natin. Medyo makapal ang battery dito banda sa BMS. So medyo mahaba talaga siya. So tanggalin natin to. So medyo matigas. Tinamad na naman tayo magbaklas niyan. Tastasin lang natin to mga idol. Yan. So angat natin yung LCD. Medyo angat na rin siya mga idol. Ay angat na talaga siya. So ayan, tanggalin natin ito para pitted na pitted yung LCD mamaya at makita yung ilaw sa baba. Ayan, tanggalin na natin una. Yan. Pampakapal kasi ito ng LCD mga idol. Kaya ayan, tinatanggal ko talaga yan. Sabihin na naman ng iba, magugustats. Lahat po ng ginagawa ko ganito, tinatanggalan ko talaga yan. Wala naman ako backjob. Depende na yan mga idol kung sa paglagay mo. Minsan pag nasubrahan din sa dikit, magugustats talaga yan. So kailangan natin linisan to. Bago nyo ilapat ang LCD, linisan nyo talaga to. Kahit sabihin natin makita mong malinis siya, kailangan nyo pa rin siya ganituhin. Yung dinadaanan ng LCD kasi minsan may mga bilog-bilog yan mga idol. Kaya angat ang screen mo or cause ng gustats kapag angat. Minsan naman, magdahilan ng pag-crack ng screen kasi madidiinan mo siya, lalo na kung may bubog pa. Napaka-sensitive kasi ng replacement mga idol. So yung mga ganito naman, hindi yan masyadong sensitive. Ganitong unit. Pero kung magkatapat ka talaga ng mga unit na sensitive ang screen, ako, kaya ng mga Samsung na hindi class A tapos walang frame, ako, asahan mo. Daming reklamo yung mga gawa niyan. Iba kasi ang may walang frame sa may frame mga idol. Sa mga ganito namang unit, pit na pit ang LCD nito na. Depende lang yan sa paglagay. Kahit wala siyang frame, okay siya. Sa mga Samsung lang yun mga idol. So yan, nalinis na natin. So kailangan yan, ganyan. Na lapat natin yung LCD kanina. Saan ba yan? Ito. So para maging lapat yung LCD mo mga idol at fitted talaga sa screen, ayan, tanggalin natin to. Yan. So ito, idikit natin yung pinaka LCD flex. Kasi yan yung nag-cause ng ikita yung ilaw kanina dahil kumapal ito mga idol, hindi na i-fix o hindi na idikit dito sa pinaka frame. Ayan, oh. So gumanon siya doon banda, kaya ang umangat din siya. So dapat nakaganito siya mga idol. Ayan, nakadikit siya, oh. So wala naman siyang plastic dito. So diretso na natin. So ayan, tingnan natin ito mamaya kung makikita pa rin yung ilaw. Kasi kanina kita talaga yung ilaw dito. Nakita ko ng bago natin binuksan. So ayan, supain lang natin yung flex. At ibalik natin ito mga idol. So ang purpose ito mga idol, yung gilid-gilid lang. Yan, ito. So, ay, nakababa na to kanina, kaya iangat natin to para may nakaangkla siya or may pwersa ang battery. Hindi magagalaw-galaw. So, ito naman, di naman magalaw ang battery kasi napakasikip talaga niya. So, dapat nakaganyan sa mga idol. Sa ilalim siya nakalagay. At ito, pagpakapal din to. Sa gilid yan. Iusin na lang natin sa pagkakalagay. Hirapan tayo yan. So dapat nakaganito siya mga idol kanina. So wala kasi siya, hindi natin nakita, battery lang ito dito banda. So dikitan na lang natin. Ayun, kadikit siya dito, dumikit pa siya. So ayan, lagyan na natin ng double adhesive. Daming nagtatanong ngayon mga idol,
So yung kanina nagpagawa din yun, charging Note 11 Pro. So napalitan na ng charging pin pala, tapos umangat. Ayun, pinalitan ko ng urig. Tapis pa rin ng urig para wala talagang back jump, walang reklamo. Ayan. So nakadikit na to mga idol ang battery. Kahit mabagsak-bagsak yan, hindi na uga-uga ang battery na. So next step, ibalik natin. Huli na tayo nagdidikit mga idol. So pwede nyo naman po dikitan muna o ipatuyuin nyo sa loob ng ano bago nyo galaw-galawin. Bago nyo ibalik lahat ng screw. Kung DIY. Pero kung ganito mga idol, sa customer talaga, huli na ako nagdidikit. So pwede naman magdikit din mga idol, isabay nyo sa bag ano. Kasi ang ano ko lang doon, magagalaw-galaw ang LCD. Hindi masyadong magapit pag hindi siya nakaguma diretso. Kailangan kasi nakaguma diretso. Pwede rin naman mga idol, tape nyo lang gagamitin o pwede rin guma. Kailangan lagyan ng guma or tape mga idol. 2 hours nyo tanggalin para yung dikit talaga tuyong-tuyo. Kapag tuyong-tuyo yun, matik yung LCD nya, nakadikit talaga siya. Ayan, nabalik na natin lahat ng screw. At dito mga idol, normal na yung battery nya. So pansinin nyo mga idol, wala siyang angat. So ibalik natin ito. Yung ayan, takip ng earpiece oh. Sobrang ano na, daming alikabok. May sentimental value yata to kasi sir. Sabi kasi sa asawa daw niya late. Ano yung sa late niyang asawa. May value, sentimental value pala to kasi sir. So ganda rin gamitin ng ganitong cellphone mga idol. Ito yung cellphone na kauna kong ginamit sa pagbablog, Realme 5i. Realme City, Realme 5i. Halos pare-parehas lang yan sila ng specs. So next, balik natin to. So na-fix naman natin ng tama yung mga volume. So may housing niya ay medyo ano na. Madali kasi mabiyak ang housing nito mga idol. Kapag laging nababagsak, ayan, kagaya ito biyak na oh. Dito banda sa baba. Ayan, so biyak. Biyak-biyak na. So laging nababagsak to pag ganito. So, may dumi mga idol oh. Isa. Linisan din natin. Tanggalin natin to kasi ito yung nagpapahina sa ano eh. Kausap mo. Yan, yung mga butas-butas na yan kapag nalagyan ng alikabok. Ayan. So normal, kita na yung butas mga idol. Nagpapahina kasi ng ano yan. Pangsala ng ano yan, dumi. So dikit na natin mga idol. Tingnan mo natin, i-charge muna natin. Baka mamaya nawala na pala ng display. Yari tayo. Sana may display pa. So lalay lang din pag ano mga idol ng pag-fit ng flex ha. Kasi minsan masubraan yun. Madamay. So ito naman, kabisado ko na siya. So kapang-kapa na kasi siya. Dahil kailang palit na tayo ng CD araw-araw mga idol. So yan, meron ako din. Isang sako na LCD ko. Kalahating buwan pa. Dami kasi nagpapagawa LCD mga idol. So di naman natin pwedeng ayawan. Kasi dyan tayo kumikita mga idol. Alam nyo na kung magkano kinikita sa LCD. So idikit natin gamit ang T7000. So dito naman mga idol, gilid lang tayo. Tapos gilid ulit. So dito banda, konti lang mga idol ha. Sa pinakababa, konti lang ilagay ninyo. Kasi ano yan, nandyan yung connection ng flex ng backlight. Kasi baka mamaya papasok sa ilalim ng backlight. Iinit yan, mag-cause yan ng magbo-blackout na siya. Pag ilag mo siya, may ilaw, nawawala-wala. So yun po yung cause ng, ayan, ang ganda ng pagkalagay natin oh. Ayan, pit na. So tanggalin natin yung mga excess na pandikit. Sa ilalim mga idol, hindi nagkaroon ng ano sa ilalim, sa ibabaw lang siya. Sa ilalim ng bagal. So ayan, lagyan natin ng guma. Ang guma mga idol, 2 hours nyo alisin. Or tape, pwede nyo ayan ang tawag dito. It's scotch tape, pwede siya. Sana kasi ako sa guma mga idol, dahil ang scotch tape kapag tumagal, madumi yan. Dudumi yung screen kapag hindi natanggal. Dudumihan yung mga gilid-gilid sa mga kagaya niya no, hindi natatanggal oh. So ayan, may mga dumi dahil yan si scotch tape eh. Ayan oh, dumikit oh. So
focus kung hindi ako naglalagay ng guma. So pwede naman, optional naman yan mga idol. Wala, hindi ko naman sinabing huwag kayong gumamit, pero para sa akin, ano yung guma talaga, ayan, nawala yung ano, dumi oh. Yan oh, yung mga dumi-dumi na yan. Yan oh, nawala siya oh. Yan yung nadaanan ng tip, sobrang dumi. So ayan. Tingnan natin kung mag-charge ulit. So di pala natin na-testing kanina nung ginawa natin kung nag-charge. So matik naman yan mga idol, basta original ang ano mo, charging pin mo. Charge talaga yan. Lalo na kung tama ang paglagay. So di pala ka nang dapat pagtagag, diretsuhan na yan. Ayan, ito 2%. Iyon natin. So ito mga idol, fast charging na to. Kasi original na charging pin, at ang mahalaga na hinang natin lahat or na isalpak natin yung ano. Kasi nakaangkla lang yung charging pin. Matik siya. Once na pumasok sila, matik na siya. Yan ang kagandahan sa mga original na charging pin or ganitong unit. Ayan, may tumawag pa. Lalamove na naman to mga idol oh. So kanina pa kasi ito ang sabi papunta pa, marapit na daw. Inantay ko, ayun pala may nagpi-pick up din. Naguluhan ako, akala ko yun na yung dumating. Antayin natin mamaya. So tapusin muna natin to bago natin sagutin para diretso tayo. So ayan mga idol, tuloy na nga. So tingnan natin, i-touch natin. Ayun, mayroong puti, mayroong dumi sa ilalim. So angat muna natin mga idol, kaya pa natin iangat yan. Mayroong ano siya oh. Ay nawala, mahigpit lang ba? Mayroon tong ano. Ayun oh, sabi ko na may bubog pa pala. So yan, wala na. Ayan. So hindi natin na ano, may dumikit na bubog. So malakas kasi yung electric fan natin, baka na lumipad ba. Maliit lang siya, manipis. Kaya nagkaroon ng puti. So kapag mga ganun mga idol, gagaya niyan, mahabol pa natin yan. Pero kung dinikit na natin yan nung nilagay natin ng mga screw, medyo matikit na. So yun din yung cost kung bakit huli na ako naglalagay mga idol. Kasi kung doon mo makikita kapag nadikitan mo na kung may puti o wala. Kasi pero kung nadikit mo na yung kanina pa, matigas na siya tanggalin, yun yung delikado na. Diba? Nagits yung mga idol. O ayan, wala na oh. So yun yung mga iniiwasan din natin. Kasi kung nadikit na natin yung kanina pa at nilagay natin yung mga screw, sobrang tigas na yun iangat. Ngayon, naangat pa natin ng mabilisan. So ayan, kipansinin natin mga idol, wala pong ilaw ito makikita dito. Ayan oh. Naka-fix kasi yung LCD. Kanina kitang kita dito. So pinantay ko yung ilaw para makita natin. So ayan, normal na. Wala na rin siyang puti mga idol. So pick up na to mga idol ngayon. So, may password siya, di natin matesting. So yung charging niya, normal naman na. Yun, charge agad. So maraming salamat mga idol sa inyong panonood. Sana i-support nyo ang channel ko. Huwag kalimutan mag-follow, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video para makagawa kayo ng maraming idea sa bawat ina-upload natin. Sa mga gustong magpayos, pwede kayo magpa-LBC, Lalamove, Grab at any courier via deliver. So pwede rin kayo mag-walk in. Maraming salamat po.